Hello, ngayon nandito na tayo sa toilet at bathroom ko. Ipakita ko sa inyo ang resulta sa toilet at bathroom ko. Okay? Itong door na ito is pinalitan ko na kasi ito mga bago na ito kasi dati mga luma na. Pinunturahan ko ng silk color magnolia. So, buksan natin. Ito na yung resulta sa toilet at bathroom ko. Ilawan natin. Yun. Ang size ng toilet at bathroom ko is, ang deep niya is 2.23 meters, ang length niya, ang wide niya is 1.73 meters. Itong shower, ang size ng shower nito is 1 meter by 80 centimeter. Sliding door, shower enclosed. At ito maganda din sa kwanto kasi rain shower to. Talagang pinong-pino ang tubig na lumalabas dyan. Siyempre shower eh. At saka ito ang tinatawag na stone rectangular shower tray. Ang size nito is the same is 1 meter by 80 centimeter. Mayroong tips ako sa inyo kung bakit medyo mahaba ang distansya nito. Ang distansya nito from the flooring is almost 5.5 inches or 14 centimeter. Ang rason yan kasi mostly kasi nandito sa loob ang mga piping nito galing sa drainage. Kasi ang pipe nito is 2 inches diameter. Kasi ang problema kasi kung masyadong mababa ang tray nito, kasi ang takbo ng tubig ito is gravity going outside. So ang tendency pag mababa ang tray nito, after 1 year, may stuck na yung mga sabon, mga shampoo sa ilalim sa loob ng pipe. So hindi na siya tatakbo palabas sa drainage. So yan ang advice din sa akin ng architect na yung nagtrabaho ito na dapat mataas ang distansya ng tray to the flooring. Kasi ito, pagkatapos ng maligo ka, pwede ito mabuksan ito eh. Kasi nandito yung mga na-stack na mga buhok. At least, makuha mo dito. So, pag lumabas na ito, going to pipe, tubig na wala ng mga buhok mo ano-anong nakabara. So, balik natin. Yan. So ngayon, kasi mostly kasi sa atin sa Pilipinas, kasi ako medyo may experience in about sa construction. Kung paggawa kasi tayo sa atin, sinama sa ang pipe sa sa slab, pag concrete pouring sa slab. So ang tendency yan, once magka-bara, so problema. Ito kasi nandito na yung pipe sa ilalim. Ito pwede itong matanggal eh. Halimbawa may problema, may maliking, pwede ito tanggalin. Ito. So yun ang advantage kung mataas ang tray mo kasi pwede mong ma-check sa ilalim kung anong problema. So nandito yung pipe niya. Ito, labas ang pipe niya. So kinabira lang namin para hindi pangit tingnan. Tsaka nandito yung mga pipe niya. Kung nandito kita nyo, ito na ang pipe niya galing sa shower.
So palabas, outside. Kasi mostly dito sa England ang mga drainage pipe nasa labas, hindi katulad sa Pilipinas na sinama sa kulong pag buho sa kulong. Yun ang problema sa atin na isinama. Pero actually sa ngayon mas maganda kasi i-separate na eh. Meron na akong tape sa inyo na magtaga kayo kung bakit walang silicone dito sa inner side sa shower, pati dito. Ang advice kasi sa architect, sa contractor nito is kung lagyan ng silicone nito, ang tendency after 1 year or 2 years, halimbawa magka-problema ang silicone, halimbawa may medyo magka-crack siya or masugatan, papasok ang tubig nito. So pag pumasok ng tubig dito, isarado natin, hindi na siya makalabas, so ma-stuck na siya hanggang mapuno siya. So ang tendency yan ang mag-start na mag-molds dito, pangitingnan. So at saka ang tendency yan, lalabas na rin ang tubig sa labas. So kung mag-repair ka of course, repair natin lahat, tanggalin ang silicone dito, pati sa labas. So kaya hindi ko nilagyan ng silicone dito kasi ang tubig pag pumasok dito, lalabas yan. Kasi wala nakabara, so babagsak ito dyan sa baba. So after overnight, madadry na siya. So wala nang tubig maka-stuck dito. Yan ang purpose para sa kung bakit walang silicone na nilagay sa contractor ko dito na nag-fix dito sa shower ko. At saka itong shower head, pwede na itong i-adjust. Kung medyo matangkad ka, i-adjust mo lang. Pero medyo yung height mo is 45 days, ibaba mo lang para at least hindi masyadong, kasi mainit ito eh. Kung i-adjustan mo, katulad ito, i-adjust mo, at least makontrol mo ang init sa tubig. So itong toilet ko, actually binago ko lahat ito eh. Kasi ang nabili ko itong last February sa Victoria Plumbing. Ang problema lang, walang showroom eh. So kasi lockdown. So nabili ko sa online. Ang problema lang ng bili ko, masyadong malaki o yung mahaba ang toilet ko, tapos yung basin ko, ito is maliit. So ang advice ng contractor ko, ibalik mo yan sa Victoria Plumbing, palitan mo ng malaking basin. Kasi yung nabili ko kasi is almost 450 hanggang dito lang eh. So maliit. Kasi ang plano kasi dito, so medyo masikip ka na, hindi ka na makadaan dito. So at least ito, binago ang plano namin. Kasi palit na namin. Kasi sa likod nito is ang existing toilet ko eh. At least dalawa ng toilet ko ngayon. Itong unit, toilet unit cistern ko, nabili ko sa B&Q. Ang depth niya is 60 cm. Dati kasi pag nang-order ko sa online sa Victoria, medyo mahaba siya. Tsaka kasi mayroong cistern dito eh, tago siya eh. Parang sa hotel ang style yung binili namin ni Mrs. So problema lang, mahaba siya. Tsaka yung nabili namin, totally flat sa wool. So ang problema lang, once na mag-change ka ng cover, ma-remove lahat ang toilet unit mo. Kasi not like this kind of toilet, may screw kasi dito sa ilalim. Pwede mo gamitin ng tools, i-twist mo lang, ma-remove na itong cover ito. Well, yung nabili namin sa Victoria, kasi flat siya, ito screw ito both side, tanggalin ito. So
lahat ng unit ng toilet mo, tanggalin bago ito mag-change ka ng cover. So, yun lang ang nalaman ko, na hindi ako basta-basta na bumili ka ng toilet as long as maganda siya. So, mas maganda rin na tingnan mo rin friendly use para hindi ka mahirapan mag-change ng cover. So ngayon, ang size ng basing ko is 550 cm. Actually, pwede pa 660 pero medyo alanganin na. So 550 lang ito. Ang sukat nito is almost 44 cm. So tama-tama lang. Maghugas ka. Tapos ito, may kasing nabili kami ni Mrs. sa Amazon na parang small cabinet siya. Lagyan mo ng kung anong lotion, kung ano-ano lang. At least pinatong namin dito, at least nakabira natin ang itong pipe. Kasi ilalim to pipe eh. Ito radiator ko sa bathroom. Ang haba nito is 1.35 meters, and ang width niya is 40 cm. Gloss ko ito kasi ibagay ko rin sa ceiling na puti. Ang mayroong ipakita ko sa inyo na pipe, ito kasi bronze ito eh, kasi sa heating ito. Bumili ako sa B&Q ng cover. May mabibili ka nito na cover eh, pati ito. Pinutol ko lang, at least tingnan mo, maganda tingnan. At least hindi na makita ang pipe. Kasi ang kulay ng pipe is bronze eh. So ito at least puti na ito. Itong tiles ko, nabili ko lang sa B&Q. Ang size nito is 60 by 20 cm. Ang gloss type, at least easy to clean. Kung nadumi siya, madali lang. Mabili mo lang sa B&Q kung gusto niyo. Kaso lang at that time, yung pag-lockdown kasi, naubusan ng stock, kaya almost 1 month kami naghintay eh, bago kami nakakuha nito, kasi alam mo lockdown dito sa England noon eh. So itong ceiling ko, PVC cladding, mabili mo lang sa Wix. Ang haba nito is 3 meters eh. So ito lang ang ginagamit ko kasi madali siya linisin kaysa plywood or marine plywood. Ito, at least kung madumi siya, tatsakuhan mo lang. At saka itong lights na to is LED light, at least maliwanag siya. 6 sana ilagay ko, pero sabi ng contractor ko 4 lang kasi masyadong maliwanag. Ito, ganda rin door ko. Nabili ko rin sa B&Q ito eh. Binago lahat. Itong mirror ng bathroom ko, medyo high-tech kumbaga. Kasi ganun mo lang, umilaw na. Nabili ko lang ito sa Costco. At saka, habang kayo nangitlog, siyempre gusto niyo magpa-sounds, ganun mo lang. Iwan mo lang, tapos gagamitin natin ng sounds Sol. Kasi may Bluetooth yan eh. Bluetooth mo lang. Mirror Bluetooth, okay. So connect na siya. So ito sa YouTube. Yun.
sounds. Habang nag-shower ka, at least like may sounds din. So at least hindi ka bored. Kaya minsan siguro pag mag-shower mga anak ko, yun na, matagal matapos. Kasi alam mo na, so ngayon, dito na tayo sa isa kong toilet. Yan. Nalagyan pa ng halaman ni Mrs. para maganda tingnan. Actually, yung ceiling niya is the same materials, cladding, PVC. Pareha sa isang bathroom ko. Pati yung itong flooring ko. And yung toilet to, bago na rin, the same size. Ang haba nito ng toilet ko is 60 cm. So, hindi ko lang tinanggal itong tiles ito kasi okay pa naman. Tsaka pininturahan ko naman ng bago ito ng color magnolia para maganda tingnan. At tsaka kasi ang luma kasing flooring ko nasira kasi nito So, ngayon nilagyan ko ng PVC. At least ang haba is 4 inches. Nilagyan ko din ng silicone so at least maganda tingnan siya. So itong may wagang box, kung mayroong box ito, kasi dito ang pipe, sa drainage pipe na connect sa kabila. So sabi ko naman, kaysa maglagay pa ng tile, so mas maganda box na lang para maayos at maganda tingnan. So depende rin sa inyo kung anong ilagay nyo, medyo flower base o ano-ano. So at least maganda rin tingnan. So at least nagamit ko na rin yung isang toilet ko. At least hindi na kami mag-agawan sa paggamit ng toilet kasi mostly dito isa lang ang toilet So at least ito dalawa na. Ang size nito, maliit lang is 1 meter by 1.2 meters. So, tama-tama lang. Pero at least naman neat siya. So, ito, sana magustuhan ninyo at saka meron kayong tips na kung magpagawa kayo ng toilet at bathroom, at least meron kayong idea. Ito, roller nito. Roller type. Hindi talaga makalabas ang tubig. Saka kung magtanong kayo kung magkano ang nagasto ko, actually, itong toilet and bathroom ko, ang hiningi ng contractor ko sa labor pa rin. Kasi labor lang sa kanya, sa akin materials.
So ngayon nakita na ninyo yung bagong bathroom ko at saka bagong toilet ko. Maraming nagtanong kung magkano ang nagasta ko, lalo na sa mga kasama ko sa trabaho na gusto din mag-change ng toilet and bathroom. Ang nagasto ko, ang labor price niya kasi pinapakyaw kasi ito. Labor price is 2,500 pounds. So ang materials, kasi akin yung materials, nandito yung mga receipt, I save this receipt para makwenta ko, is 1,800 pounds. So sa total is 4,300 pounds. So kung i-convert natin sa peso, ngayon kasi ang peso ngayon is 67 pesos in 1 pound. So equivalent of 288,000 pesos. So actually malaki na yan kung sa Pilipinas pa natin. At saka maganda na siguro materials na nilagay natin sa toilet at bathroom ko. And sana magustuhan ninyo yung video ko. And shout out dyan sa Southern Leyte, especially sa Maasin, sa Cruz and Tabor family. And sana sa sunod na vlog ko, ipakita ko yung English heritage dito sa UK. Kasi lalo na ngayon, malapit ng school holiday. So marami na tayong mapasyalan dito sa UK. And sana magustuhan ninyo. Salamat po.